Habang nagihintay ka ng klase mo ng alas 12, may bibenta doon. So, syempre, atat na atat kang makapasok, no? Bibenta ka ng ice candy. O pwede na pumasok, basta bibili ng ice candy. Hindi ko alam kung meron pang gano'n, ano? Pero during my time, meron pa. O mga 1913. Ay naku, ewan ko sa'yo. At saka batiin pala natin ang ganadong-ganadong magtrabaho tuwing Friday. Uy, dire-diretso yun yan hanggang Saturday. Oo, yung mga taga JBRI Department na lagi nakatutok sa atin. Ayan, si Miss Carna. Mama Carna! Hello sa'yo. Oo, at syempre, hello din kay Papi Gio, kay Papi Paul, kay Mama Bini, kay Ate Nora, kay Kuya Jenny, kay Kuya William, at syempre, Kay Ma'am Chincha. ayun, kay Ma'am Chincha. Hello sa inyo dyan. Magkwento ka na. Ito na mga bata, ito na mga yes friends at si Megan, mga middle class, mga DDS, mga pinklawan, at syempre, yung mga pro BBM. Ang ating kwentong lang kwenta yung isang araw na pinamagatang ang palakang seller. Uy, ang palakang seller. Ang palakang seller. Noong isang araw, sa isang malayong gubat ay merong isang palaka na may-ari ng isang pond. Uy, ng isang pond. Ano ba ang Tagalog ng pond? Lawa? Hindi, no? May Tagalog yan eh. Teka, Bray, alam mo? Kaya to ulit alam nyo? Lawa? Lawa. Pond. O sige, pond na lang. Lawa. Lawa nga. Lawa is lake. Ayan, nag-research sa sexy Megan. Lawa. Sige, ubusin yung oras. Pareho. Okay, pond. Kasi parang ang pond is sa mga fairy tale, ang liit lang niya eh. Diba? Pond, lake, basta. Inubos yung oras ko eh. Ang liit-liit na bagay pinapalaki nyo. Pond. Isang pond. Dali na nga. Ngayon, itong palaka na ito ay gusto niyang ibenta ang kanyang pond. Kasi sabi niya, ay naku, itong pond na to ay ang dumi-dumi na. May mga kitikiti. May kitikiti na tong pond ko. Di niya kasi nililinis. Oo nga, dugyot. Dugyot ng palaka. Ngayon, gusto niya na itong ibenta. At sabi niya doon sa ibon, "Hi bird!" Tapos sabi ng bird, "Yes, palakang kokak." Sabi ng palaka, "Meron akong ibebenta. Bibenta ko yung pond ko." Tapos sabi ng bird, "Ayoko." Ayaw, pero alam mo, mabibenta yung pond mo kapag meron ditong kalsada. May kalsada. Para mapuntahan ng mga balak magbenta. Correct. Kaya naman ang ginawa ng palaka ay gumawa siya ng kalsada. Ay ba? Gumawa siya ng kalsada papunta doon sa kanyang pond. At ngayon, yung meron na siyang kalsada doon sa pond niya, ay kinuusap niya naman ang isang buhaya. Paano niya nakilala yung buhaya? Kasi nagpagawa siya ng kalsada. Kasi nagpagawa siya ng kalsada, kaya nakakilala siya ng buhaya. Pilit na pilit. May buhaya, basta may kalsada. So ngayon sabi ng buhaya, sabi ng buhaya, "Alam mo, hindi pa yan mabibenta. Magtanim ka ng puno. Uy, magtanim ka ng puno. Sigurado mabibenta yung pond mo." Ngayon, itong palaka ay gumawa naman ng paraan para magkaroon ng puno. Ngayon ay nagkaroon na ng puno ang paligid ng kanyang pond, meron pang kalsada. At kinausap niya naman ang leon. Ang sabi ng leon, "Uy, alam mo may kulang dyan." Ang sabi naman ng palaka, "Alam ba kayo? Nagbebenta lang ako dito, dami yung sinasabi, ang dami yung demand." Sabi ng lion, "Mas maganda yan kapag merong flowers. Magtanim ka ng bulaklak."
Siyempre, dahil madali kausap itong palakang kokak na ito, ay nagtanim siya ng mga flowers. Kaya naman lalong gumanda ang kanyang pond. At ngayon ay meron ng lumapit. Oh, ano yung lumapit? Isang opisyal ng gobyerno. Isang politiko. Oh, At ang sabi, ganda ng pond mo ah. Gawin natin subdivision. Gawin natin subdivision yan. Sabi ng palaka, ano? Gusto mo gawin subdivision itong pond na ito? Ayoko. Kahit na-realize ng palakang kokak na seller na bakit ito pa bibenta yung pond? Ang ganda-ganda na. oo nga, correct. Oh, nanong aral dyan? Nga, teka lang. Ang aral dito ay... Oh, ma-pressure ka. Ang aral dito ay pagandahin mo yung buhay mo para umunlad ka naman. Oh, Mema. Mema. Sexy Mega na. Happy Friday! Chillax 101 na!